Hello, kamusta ka at welcome back sa aking channel. Minsan mas madaling sabihin ang salitang pinapatawad na kita kaysa totoong patawarin ang isang taong sobrang nakasakit sa'yo. At mas mahirap pa, may mga tao na paulit-ulit kang sasabihan, magpatawad ka na, hayaan mo na, move on ka na. Pero ang tanong, handa ka na ba talaga? O baka naman pinipilit mo lang ang sarili mo dahil ayaw mong matawag na mapagtanim ng sama ng loob? Kung naranasan mo ng lokohin, ipagpalit, pagsinungalingan o iparamdam na parang wala kang halaga, alam mo ang pakiramdam na yan. Parang may maliit na tinik na kahit matagal nang nangyari, bigla na lang sasakit kapag may naalala kang isang salita, isang lugar o isang kanta. At hindi ibig sabihin na mahina ka, ibig sabihin lang, tao ka. Alam mo, may isang matandang karpintero na minsang nagsabi sa apo niya, kapag nabasag ang isang magandang mesa, pwede mo pa rin itong ayusin. Pero kahit gaano kaganda ang pagkakaayos mo, mananatili pa rin ang bakas ng pagkabasag. Hindi niya sinabi iyon para mawalan ng pag-asa ang apo niya. Sinabi niya iyon para maintindihan nito na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang babalik ang lahat sa dati. Kaya kung may isang tao ngayon na humihingi ng tawad sa iyo, o baka ikaw mismo ang nag-iisip kung panahon na bang patawarin siya, gusto kong samahan ka muna sa pagninilay. Huwag kang magmadali. Dahil minsan, ang pagmamadali sa pagpapatawad ay nauuwi lang sa panibagong sakit. Hindi masamang magpatawad. Sa totoo lang, napakagaan sa puso kapag dumating ka sa puntong wala ka ng galit. Pero magkaiba ang pagpapatawad at ang pagpapapasok ulit ng taong paulit-ulit kang sinasaktan. Maraming tao ang nalilito rito. Akala nila kapag nagpatawad ka, obligasyon mo nang ibalik ang dating relasyon. Hindi palagi. May mga sugat na kayang pagalingin ng panahon. Mayroon ding sugat na paulit-ulit lang bubuka kapag ibinalik mo ang taong hindi pa talaga nagbabago. Kaya bago mo sabihin ang salitang, okay na tayo, itanong mo muna sa sarili mo, ano ba talaga ang dahilan kung bakit gusto kong magpatawad? Dahil ba mahal mo pa siya? Dahil ba natatakot kang mag-isa? Dahil ba naawa ka? O dahil alam mong iyon ang tama, kahit hindi na kayo babalik sa dati? Magandang pag-isipan yan. Kasi minsan, hindi pagmamahal ang dahilan kung bakit tayo bumabalik. Takot lang pala. Takot magsimula ulit. Takot mawalan. Takot na baka wala ng ibang dumating. Pero kaibigan, hindi magandang gumawa ng desisyon habang natatakot ka. Ang takot kasi, magaling magsuot ng maskara. Pinapaniwala ka nitong pagmamahal ang nararamdaman mo pero ang totoo, attachment lang pala. Isipin mo ang isang taong ilang beses nang napaso sa mainit na kawali. Kapag nakita niya ulit ang kawaling iyon, natural na mag-iingat na siya. Hindi dahil duwag siya, kundi dahil natuto siya. Ganon din sa puso. Hindi lahat ng pag-iingat ay senyales ng pagiging bitter. Minsan, senyales lang yon ng karunungan. May isang kwento tungkol sa isang magsasaka. Tuwing may kabayong lumalapit sa bukid niya, agad niya itong pinapapasok. Hanggang isang araw, may kabayong mukhang maamo, pero pagsapit ng gabi, sinira nito ang tanim niya. Simula noon, hindi na siya basta nagpapapasok ng kahit anong kabayo. Hindi dahil galit siya sa lahat ng kabayo, kundi dahil natuto siyang hindi lahat ng mukhang mabait ay mapagkakatiwalaan. Hindi ba ganon din tayo? Kapag nasaktan tayo, hindi ibig sabihin na galit na tayo sa buong mundo. Natututo lang tayong maging mas maingat. At alam mo kung ano ang problema. May mga tao na sasabihin sa'yo, kung talagang mabait ka, patawarin mo na agad. Pero hindi nila alam kung ilang gabi kang umiyak. Hindi nila alam kung ilang beses mong kinuwestiyon ang halaga mo. Hindi nila alam kung paano ka unti-unting nawalan ng tiwala sa sarili dahil sa ginawa ng taong iyon. Madaling magsalita kapag hindi ikaw ang nasaktan. Kaya huwag mong hayaang ang pressure ng ibang tao ang magdikta kung kailan ka dapat maghilom. Ang totoong paggaling, walang deadline. Hindi ito contest. Hindi ito karera. May kanya-kanyang oras ang bawat puso. Isa pa sa dapat mong pag-isipan ay ito. Kapag humihingi ba siya ng tawad, humihingi ba talaga siya ng tawad? O nagsasabi lang siya ng sorry dahil nahuli siya? Magkaiba ang dalawang iyon. Ang taong totoong nagsisisi, hindi lang nagbabago ang salita. Nagbabago ang ugali. Hindi lang siya umiiyak. Inaako niya ang responsibilidad. Hindi lang siya nangangako. Pinapakita niya araw-araw na iba na siya. Alam mo, napakadaling magsabi ng hindi na mauulit, pero mas mahirap patunayan yon. Parang sirang bubong.
Hindi maayos ng pangakong hindi na uulan. Kailangan talaga itong kumpunihin. Ganito rin ang relasyon. Hindi sapat ang matatamis na salita kung pareho pa rin ang ginagawa. Kaya kapag may humihingi ng pangalawang pagkakataon, huwag kang tumingin lang sa luha. Tumingin ka rin sa kilos. Dahil may mga taong magaling umiyak pero hindi marunong magbago. At may mga taong hindi madaldal. Pero makikita mo sa mga simpleng ginagawa nila na seryoso silang itama ang pagkakamali nila. May isa pang bagay na gusto kong sabihin. Huwag mong sisihin ang sarili mo kung nahihirapan kang magtiwala ulit. Normal lang yon. Kapag minsan kang nadulas sa hagdan, hindi ka na basta-basta tatakbo pababa ulit. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil alam mo na kung gaano kasakit bumagsak. Ganon din ang puso. Hindi ito makina na pwede mong i-reset sa isang pindot. Unti-unti itong bumabangon. Unti-unti itong natututong huminga ulit. At kung may taong totoong nagmamahal sa'yo, maiintindihan niya ang proseso na iyon. Hindi ka niya mamadaliin. Hindi ka niya pipilitin. Hindi ba niya sasabihin, kung mahal mo ako, kalimutan mo na ang nangyari. Dahil alam niya na ang tunay na pagmamahal, marunong maghintay, marunong umunawa, at higit sa lahat, marunong rumespeto sa sugat na hindi siya ang may karapatang diktahan kung kailan gagaling. May isa pang bagay na madalas nating nakakalimutan kapag usapang pagpapatawad. Minsan kasi, ang pinakamahirap patawarin ay hindi ang taong nanakit sa atin, kundi ang sarili natin. Ilang beses mo na bang sinabi sa sarili mo, ang tanga ko talaga, bakit ko siya pinagkatiwalaan? Oo nga, ang dami nang nagsabi sa akin pero hindi ako nakinig. Bakit hindi ko nakita agad ang mga senyales? Kapag ganyan ang takbo ng isip mo, parang 2 beses kang nasaktan. Una, dahil sa ginawa niya. Pangalawa, dahil sa mga salitang ikaw mismo ang ibinabato sa sarili mo. Pero isipin mo ito, noong panahong minahal mo siya, ang desisyon mo ay base sa impormasyong alam mo noon. Hindi mo pa alam ang pagtataksil. Hindi mo pa alam ang pagsisinungaling. Hindi mo pa alam ang tunay niyang ugali. Hindi mo kasalanan na naniwala ka. Mas pipiliin ko pang maging taong marunong magtiwala kaysa maging taong hindi na kayang magmahal dahil sa takot. Oh, masakit ang maloko. Pero mas nakakalungkot kung hahayaan mong ang isang maling tao ang pumatay sa kabutihan ng puso mo. Isang beses, may nakausap akong matandang lalaki. Mahigit 60 taong gulang na siya. Tinanong ko siya, ano ang pinakamahalagang natutunan mo tungkol sa mga tao? Ngumiti siya at sinabi, anak, huwag mong husgahan ang sarili mo dahil lang may taong hindi marunong pahalagahan ang halaga mo. Napaisip ako roon. Kasi totoo naman, kapag may bumili ng mamahaling relo tapos itinapon niya ito sa basurahan, bumababa ang halaga ng relo? Hindi. Ang problema ay nasa taong hindi marunong magpahalaga. Hindi sa relo. Ganon ka rin. Kung may taong hindi nakita ang halaga mo, hindi ibig sabihin wala kang halaga. Baka mali lang talaga ang taong pinagpakitaan mo ng kabutihan. And alam mo kung ano ang nangyayari sa maraming tao? Dahil nasaktan sila, binabago nila ang buong pagkatao nila. Dati palabati. Ngayon suplado na. Dati mapagbigay. Ngayon ayaw nang tumulong. Dati marunong magtiwala. Ngayon, lahat pinaghihinalaan. Naintindihan ko kung bakit. Pero sana huwag mong hayaang ang isang taong mali ang magdikta kung sino ka habang buhay. Hindi siya dapat magkaroon ng ganoong kapangyarihan. May isang magandang halimbawa rito. Kapag may magnanakaw na pumasok sa bahay mo, syempre magpapalit ka ng kandado. Pero hindi mo naman gigibain ang buong bahay, hindi ba? Mag-iingat ka. Magiging mas matalino ka. Pero hindi mo sisirain ang lahat dahil lang sa isang masamang karanasan. Ganito rin dapat sa puso. Palitan mo ang kandado. Dagdagan mo ang boundaries. Matutong magsabi ng hindi. Matutong umalis kapag wala ng respeto. Matutong pahalagahan ang sarili. Pero huwag mong gibain ang kakayahan mong magmahal. Kasi darating din ang tamang tao na hindi ka ipaparamdam na kailangan mong isuko ang kapayapaan mo para lang manatili siya. May isa pa akong gustong itanong sa'yo. Kapag pinatawad mo ba siya, sigurado ka bang ligtas ka na? Mahalagang tanong iyan. Kasi minsan ang gusto lang natin ay matapos na ang sakit. Kaya kahit hindi pa handa ang puso natin, bumabalik tayo. Parang taong giniginaw. Kahit alam niyang apoy ang hahawakan niya, hinahawakan pa rin niya dahil gusto niyang uminit. Pero pagkatapos ng ilang segundo, paso na naman. Ganito ang nangyayari sa maraming relasyon. Hindi sila bumabalik dahil nagbago na ang sitwasyon. Bumabalik sila dahil hindi pa nila kayang tanggapin ang pagkawala. At magkaiba ang dalawang iyon. Hindi porket namimiss mo ang isang tao, ibig sabihin kailangan mo siyang balikan. Normal lang ang mamiss ang nakasanayan. Kahit nga lumang bahay na puno ng alaala namimiss natin.
Pero hindi ibig sabihin titira ulit tayo roon kung alam nating delikado na ang pundasyon. May mga alaala na maganda lang balikan. Hindi na ulitin. At sana tandaan mo ito. Ang totoong pagmamahal ay hindi lang tungkol sa nararamdaman. Kasama rin diyan ang respeto. Kapag paulit-ulit kang binabastos, kapag paulit-ulit kang pinapahiya, kapag paulit-ulit kang pinagsisinungalingan, hindi na problema ang kakulangan ng pagmamahal. Problema na iyon ang kawalan ng respeto. At alam mo ang masakit. Maraming tao ang handang mabuhay ng walang lambing, pero hindi nila napapansin na araw-araw na pala silang nabubuhay ng walang respeto. Mas mapanganib yon dahil unti-unti nitong kinakain ang self-worth mo. Hanggang isang araw naniniwala ka na sa kasinungalingang hindi ka na deserving mahalin ng tama. Pero hindi iyon totoo. Karapat dapat kang mahalin nang hindi ka pinagdududahan. Karapat dapat kang mahalin nang hindi ka pinapaiyak gabi-gabi. Karapat dapat kang mahalin nang hindi mo kailangang magmakaawa para lang tratuhin ng maayos. At kung may taong kailangan mong kumbinsihin araw-araw na mahalin ka, baka hindi na pagmamahal ang hinihingi mo, baka respeto na. At ang respeto hindi dapat ipinagmamakaawa. Kusang ibinibigay iyon ng taong tunay na nagpapahalaga sa'yo. May kasabihan na nagsasabing, kapag ang baso ay may bitak na, pwede mo pa ring lagyan ng tubig. Totoo naman. Pero huwag kang magtataka kung unti-unti rin itong tumulo. Kaya bago mo piliting ibalik ang isang relasyon, tanungin mo muna ang sarili mo. Naayos na ba talaga ang bitak? O tinatakpan lang ito ng matatamis na salita? Dahil ang oras ang pinakamagaling magsabi ng totoo. Ang pagbabago hindi nakikita sa isang linggo. Hindi rin sa isang buwan. Nakikita ito sa consistency. Sa araw-araw na pagpili niyang maging mabuting tao kahit wala nang nakatingin. At ganun din sa'yo. Piliin mong maging mabuti, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mong kapayapaan. Dahil sa bandang huli, ang pinakamahalagang relasyon na dadalhin mo hanggang pagtanda ay hindi ang relasyon mo sa ibang tao, kundi ang relasyon mo sa sarili mong puso. Kapag marunong kang igalang ang sarili mo, mas madali mong makikilala kung sino ang dapat manatili sa buhay mo at kung sino ang dapat mo nang hayaan na maging bahagi na lang ng iyong nakaraan. Alam mo, may isang bagay na napagtanto ko habang tumatanda. Hindi pala lahat ng tao sa buhay natin ay ipinadala para manatili. May mga taong dumating para turuan tayo ng isang napakahalagang leksyon. At kapag natutunan na natin ang leksyong iyon, tapos na ang papel nila sa kwento natin. Minsan ang pinakamalaking pagkakamali natin ay pilit nating pinahahaba ang isang kabanata na matagal nang natapos. Parang pelikulang tapos na ang ending, pero ayaw pa rin nating umalis sa sinehan. Umaasa tayong baka may mangyari pa, baka may magbago pa, baka bumalik pa sa dati. Pero sa totoo lang, hindi lahat ng kwento ay may happy ending. At alam mo, ayos lang yon. Dahil ang tunay na happy ending ay hindi laging nagkatuluyan sila. Minsan ang happy ending ay natutunan kong piliin ang sarili ko. Napakalaking kaibahan nun. Kapag dumating ang araw na kaya mo nang isipin ang taong nanakit sa'yo nang wala ng galit, wala ng paghihiganti, at wala ng pagnanais na patunayan ang halaga mo sa kanya, doon mo malalaman na unti-unti ka nang gumagaling. Hindi dahil bumalik siya, hindi dahil humingi siya ng tawad, kundi dahil ikaw mismo ang nagdesisyong hindi na ikulong ang sarili mo sa sakit. Kasi ang totoo, ang galit ay parang paghawak sa nagbabagang uling habang hinihintay mong ang ibang tao ang mapaso. Ikaw ang unang nasasaktan, kaya ang pagpapatawad ay regalo rin sa sarili. Pero tandaan mo ito, ang regalo ay hindi nangangahulugang ibabalik mo ang dating access ng taong sumira sa tiwala mo. May mga tao kang pwedeng patawarin, pero hindi mo na kailangang papasukin ulit sa buhay mo. At walang mali roon. Hindi iyon pagiging mapagmataas. Hindi rin yun pagiging walang puso. Iyon ay pagiging matalino. Iyon ay pagprotekta sa kapayapaan na matagal mong binuo. May isang matandang babae ang minsang nagsabi, "Anak, noong bata pa ako, akala ko ang pagiging mabuting tao ay ang paulit-ulit na pagbibigay ng pagkakataon. Ngayon, naiintindihan ko na ang pagiging mabuting tao ay marunong ding magsabi ng sapat na." Napakagandang aral, hindi ba? Kasi maraming tao ang napapagod hindi dahil masama silang tao. Napapagod sila dahil paulit-ulit nilang inilalagay ang sarili nila sa parehong sitwasyon. Umaasang iba ang magiging resulta. Kung walang totoong pagbabago, malamang pareho lang din ang magiging katapusan. Kaya kung sakaling may humihingi ng isa pang pagkakataon, huwag mong tanungin ang puso mo lang. Tanungin mo rin ang isip mo. At higit sa lahat, tanungin mo ang kapayapaan mo. Kapag ba bumalik siya, magiging payapa ka o araw-araw ka lang ulit mag-aalala. Kapag ba kasama mo siya, lumalakas ka bilang tao
O unti-unti kang nauubos? Kapag ba naiisip mo ang kinabukasan kasama siya, may kapanatagan, o puro kaba ang nararamdaman mo? Minsan alam na ng puso ang sagot. Ayaw lang tanggapin ang emosyon. At normal lang iyon. Hindi madaling bumitaw sa taong minsan mong minahal ng totoo. Pero tandaan mo ito, hindi lahat ng mahal mo ay mabuti para sa'yo. Kundi dahil naintindihan mong may dahilan kung bakit kailangan mong pagdaanan iyon, mas naging matatag ka. Mas naging matalino ka. Mas natutunan mong pahalagahan ang sarili mo. At higit sa lahat, natutunan mong ang pagmamahal ay hindi dapat hinihingi. Hindi rin ipinagmamakaawa. Ito ay kusang ibinibigay ng taong marunong, gumalang, umunawa, at manatili kahit mahirap ang sitwasyon. Kung ikaw man ang nasa puntong nagdedesisyon ngayon kung magpapatawad ka o hindi, tandaan mo ito. Hindi ka masamang tao kapag kailangan mo pa ng oras. Hindi ka makasarili kapag inuuna mong pagalingin ang sarili mo. At hindi ka kulang sa pagmamahal dahil pinili mong protektahan ang kapayapaan mo. Ang totoong lakas ay hindi ang pagtitiis sa paulit-ulit na pananakit. Ang totoong lakas ay ang pagkakaroon ng tapang na lumayo sa bagay na unti-unti nang sumisira sa iyo. Kaya bago mo patawarin ang isang tao, siguraduhin mong hindi mo muna pinagtataksilan ang sarili mo. Dahil kapag palagi mong inuuna ang kaligayahan ng iba habang pinababayaan ang sarili mong puso, darating ang araw na ikaw mismo ang hindi na makakakilala sa sarili mo. At ayokong mangyari iyon sa iyo. Piliin mong maging mabait pero huwag maging madaling abusuhin. Piliin mong magmahal, pero huwag kalimutang mahalin din ang sarili mo. Piliin mong magpatawad, pero huwag isuko ang respeto sa sarili kapalit ng isang taong hindi pa rin marunong magbago. Kung may natutunan ka sa pag-uusap natin ngayon, gusto kong marinig ang kwento mo. Ibahagi mo sa comments ang aral na pinakamalalim na tumama sa puso mo o ang karanasang nagpabago sa pananaw mo tungkol sa pagpapatawad. Baka ang simpleng kwento mo ang maging inspirasyon ng ibang taong kasalukuyang dumaraan sa parehong laban. Kung nagustuhan mo ang video na ito at naniniwala kang may iba pang taong kailangang marinig ang mensaheng ito, pindutin mo ang like at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Mas marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa buhay, relasyon, paghilom, at kung paano mamuhay ng may mas malalim na karunungan at kapayapaan. At bago tayo magpaalam, gusto kong iwan sa iyo ang isang simpleng paalala. Hindi mo kontrolado kung paano ka tratuhin ng ibang tao, pero kontrolado mo kung hanggang saan mo sila papayagang manatili sa buhay mo. Pangalagaan mo ang puso mo dahil iisa lang iyan. Pahalagahan mo ang sarili mo dahil walang ibang gagawa niyan para sa iyo sa paraang kaya mong gawin. At tandaan mo, ang bawat sugat na pinili mong paghilumin ng tama ay nagiging bahagi ng karunungan mo. Hindi hadlang ang mga pinagdaanan mo. Sila ang nagpapatibay sa iyo para maging mas maingat, mas matatag at mas mapayapa. Hanggang sa muli, ingatan mo ang sarili mo. Piliin mo lagi ang kapayapaan kaysa kaguluhan. At huwag mong kalimutang ang pinakamahalagang taong kailangan mong ipaglaban ay ang sarili mong pagkatao. Nandito ka hindi lang para mabuhay, kundi para mabuhay ng may dignidad, pagmamahal at tunay na kaligayahan.